mga kahigalaan sa kahanginan karong adlaw, magpadayon ta sa atong lecture. Adlaw nga Miyerkules o ato gina-explain maayo ang kasulatan sa Hebro. O mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga ako mga viewers, ako ginaampo sa Ginoo ang inyong kinasingkasing nga pagsabot aning ako nga riiko. Kay kining ako riiko intended ni sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga maabutan sa akong view, sa akong YouTube, o lalo na sa mga Pilipino nga sa lain-lain nga mga dapit sa kalibutan, lain-lain nga lugar, Europe, Asia, US, Middle East. Ang tanan nga mga Pilipino nga makasabot sa Binisaya, no? Sa akong sulti Binisaya. Di man ko kaayo makasulti sa Tagalog kaya I'm not expert in Tagalog language. Makaintindi lang ko sa Tagalog pero mahina ko sa pagsulti o sa pag-communicate in Tagalog version. So mga kaigalaan, salamat kayo lalo na kining diri sa Philippines nga mga population. Kining ako nga pag-reeko sa inyo, parang ako gina-interview nga ako nga nagatubag diri sa kasulatan. Ang punto nako, ang kasulatan nga ginasaysay ni Paul, mao ni siya ang katapusan nga mensahe ni Jesus. Nga ang mga katawhan sa niya pa si Jesus, daghan ang mangutana, daghan ang mag-interview kay Jesus, samtang si Jesus gawali sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Kaya ang plano sa kaluwasan mao man si Jesus nga gisaysay sa mga propeta gikan sa panahon ni Moses sa Genesis. Gisaysay sa mga propeta ang sitwasyon sa iyang history or going to become a flesh to make his way to be seen of the human being. So that's why in 4 BC, Jesus came because the world expecting for his coming through the write-up of the prophets. So ang tanan nga sinulat sa mga propeta gikan sa Genesis, ang mga history sa natabo sa mga katawhan sa kalibutan sugod sa kaliwat ni Adan ug ni Eva didto sa garden sa Eden, pagpakasala nila pagawas sila sa garden sa Eden, kay ang garden sa Eden balaan, holy, wala may maka stay longer dito nga makasasala. That's why after the fall to sin, immediately the Lord put them away from the Garden of Eden. And that Garden of Eden is a holy place where no sinners should be to stay in that place. So mga kaigsonan, ang istorya sa kaliwat ni Adan ug ni Eva nagsugod kay Cain ug kay Abel nga na-record sa Biblia nga nagdaghan ang ilang mga sitwasyon gina-record pod sa Biblia. Kay ang mga propeta nga communicatean sa mga angel from the Lord to angel and from angel to the prophet and prophet to the people. So ang gina-record sa mga prophet, mga history sa kaliwat sa mga makasasala nga mao ang kaliwat ni Adan ug ni Eva. So ang ilang mga history, ang learning points nga gina-guide sa ila sa mga prophet, mao lang ang light sa plano sa kaluwasan, which is Christ to come.
from Genesis to Malakay. Mo ng mga record sa mga prophet. Ang ila tanan dira nga learning points o ang ila tanan nga highlight sa ilang gina-explain may tungod sa istorya sa mga kaliwat, kaliwatan, hantod nga ang Ginoo nagtawag kay Jacob nga gitawag niya nga chosen people. Mga istorya na nga mga istorya gitawag na sila Diyos or Israelites, mga istorya kana nga gina-record sa mga prophet tungod kay ang ilang concern lang nga ginahatag nga light sa gikan sa Ginoo, ang highlight sa learning points nga gikan sa Ginoo mao nga si Jesus mo abot nga mao ang grasya nga mao ang plano sa kaluwasan unsaon pagluwas sa tawo. So gikan sa Genesis paingon sa Malakay, may naa na nga daan workmanship ang Ginoo. Mao nang isaysay ni Paul sa Episo, workmanship. Kanang workmanship mabasa na siya bisan sa book of Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Na mga terminology nga workmanship. Kanang ginamin sa workmanship, mao na siya ang flow sa highlight or sa real light or true interpretation sa light sa plano sa kaluwasan from time of Cain and Abel starting the bloodshedding. Kay kanang bloodshedding mao na sa ang action plan from heaven nga one of the member of the Godheads o member of the Godhead, one of the member of the Godhead mahimong unod o magpadugo just to neutralize the justice of the Lord. When the Lord when he spoke and uttered the statement in the Garden of Eden before man falls to sin, the Lord said, do not eat the fruit of the tree of knowing good and evil. Once you will transgress and eat, once you will eat, then you will surely die. That statement, you will surely die, and thou shalt not eat, or thou shalt not eat, that is already the principle of the Ten Commandments. That was the first uttering of the direction of the principle or the virtues of the Ten Commandments. The Lord said, thou shalt not eat. That was the starting of the Ten Commandments principle and virtue. Once you will eat, you will surely die. So, meaning, transgression of the law is sin, and the wages of sin is death. Mao nang lecture ni Paul. O kinitanan nga teaching gikan sa Genesis to Malakay and gikan sa Mateo paingon sa Revelation, puro na tanan learning points and highlights of the lights of the plan of salvation centered to the law, centered to the principles and virtues of the law, centered to grace. And that law, grace, and covenant is Christ himself, the personality of Christ or in person of Christ. Mora na siyang Biblia, wala na sa ilain nga direksyon. The direction of the Bible is only one lane, just to understand the light of the plan of salvation from the beginning in Genesis and learn hard the flow of the light or the highlight of the instruction about the true and correct interpretation of the light of the plan of salvation, which is Christ, in person of Christ, and which is the law, because the law is the presence of Christ before he came, because Christ came in 4 BC. So sa wala pa sa nag-abot 4 BC, from Genesis to Malakay, ang presence ni Christ nga maong workmanship of the Lord as a highlight of the light of the plan of salvation is the law. The presence of the law given to where? Adam and Eve.
starting to Adam and Eve, when the Lord speak out or utter the word, spoken the word, says, thou shalt not eat the fruit of the tree of God, knowing good and evil, or knowing good and bad. Once you will eat, then you will surely die. That is the first virtues and first principle of the Ten Commandments. And that statement, thou shalt not eat, and you will surely die, in the highlights of the plan of salvation slide, so very deep to be interpreted, because the mind of the Lord and the wisdom of the Lord, He put in remedial system or the plan of salvation slide, He put dispensation of grace. The meaning of dispensation of grace, systematize or system. Gisistema sa Ginoo ang light nga iya luwason ang tao pinaagi sa plano sa kaluwasan. May light siya nga interpretation nga instruction nga aron masabtan sa katawhan nga makasasala. Muna sa gitawag dispensation, gisystematize ang pulong sa Ginoo nga you will surely die og thou shalt not eat. Ang iya ana nga interpretation nga lapad kaayo, lalom kaayo, taas kaayo, hard to be understood, gisystematic sa Ginoo, gisystematize niya. Muna ingon ni Paul, dispensation of grace. Meaning, dispensation of grace, gisystematize niya ang salvation, ang plano sa kaluwasan, how to save the fallen race. May sistema. Then, tungod sa kalalom nga sabton anang you will surely die and thou shalt not eat, ang iya anak nga learning points so deep and high and wide nga kinanglan itun-an sa mga human being ang iyang learning points through reading the books, reading the Bible, because the Bible is a message from the Lord to give learning points, to give good news, to give wisdom or knowledge to be acquired. What is the light of the plan of salvation, so deep and high and wide to be understood. Muna sa ang meaning sa Biblia, wala na ilain, kana lang yun nga direksyon. Ang pagsabot sa plano sa kaluwasan from the beginning of Genesis in Genesis 3:15. Munang gireveal ang plano sa kaluwasan from Genesis 3:15. Kanang Genesis 3:15, ang iyang anak nga light o ang consideration o ang iyang interpretation, ang iyang knowledge, ang iyang wisdom, mao lang na ang flow sa plano sa kaluwasan nga ginasaysay ni Paul. Dira sa Episo, ang terminology ni Paul anak gitawag niya nga dispensation of grace, meaning sistema niya sa light sa plano sa kaluwasan nga daghan kaayo ang mga instruction, daghan ang mga learning points, daghan ang mga knowledge nga intindihon because of the character of the Lord that was being trodden underfoot in the Garden of Eden. So, in order to save the human flesh, they will have the light, they will have the knowledge, they will have the wisdom from above to understand what is God's wants us to do about the instruction of the plan of salvation. That's why Paul said, dispensation of grace. Ang plano sa kaluwasan, gisystematize, pinaagi sa terminology, dispensation of grace. Nana sa Episode chapter 3. What else? Ingon ni Jesus or ang Godhead, gitawag na ni Paul nga, the principalities and power of the heavenly places. Monang iyang terminology sa Godhead. The principalities and power of the heavenly places, they intend, ang intention gid nila, that the sinners or the human being should understand this
light mo na gitawag nga should understand this manifold wisdom of God. This is the light of the plan of salvation known as the manifold wisdom of God. Ang meaning sa manifold wisdom of God is ways or pamaagi. So many ways. Daghang pamaagi ang Ginoo. Aron lang maintindihan ang plano sa kaluwasan, ang interpretation sa plano sa kaluwasan nga high to be interpreted in a form of spiritual level without the flesh, pointing to the higher form. Mao na ang manifold wisdom of God. Mao na siyang gitawag nga plan of salvation, ang pamaagi niya. Ang dispensation of grace, ang iyang pagsistema, gisystematize niya. Ang manifold wisdom of God, pamaagi na niya. So many ways. Kung unsaon pag pamaagi nga i-inject sa mga utok sa mga hard-headed and stiff-necked nga mga makasala, kung mahimo lang nga i-open nilang ila horizon kay gitagaan sa Ginoo ang tao og freedom of choice. And ang tao may power to think, may power in their parietal lobe, occipital lobe, and frontal lobe. Nga dira ma-storage ang knowledge og naay mga decision making sa frontal lobe nga i-assist ang i-analyze ang kamatuoran what is the real truth about the plan of salvation's good news. Ang ato utok mao ang mag-analyze, mag-assess, i-assess, may assessment kita nga sakto, i-segregate ta maayo ang iyang light. Consideral kinanglan may consideration ta unsaon pag timbang-timbang sa light nga gina-explain sa Biblia. Pag abot ni Jesus, ang gina-explain sa mga prophet, pag abot ni Jesus, gisaysay niya from Matthew, Mark, Luke to John, aron tigom niya ang iyang mga katawhan nga magtuo kaniya, meaning magtuman. Faith means obedience. Sa Bisaya, giterminology ta nga pagtuo, faith. So ang faith means obedience. Sa Tagalog gitawag nila nga pananampalataya. So kung ila na nga explain nga ang pagtuo pananampalataya, ang meaning ana obedience of the law. Dili kay magpa as if ka lang nga Diyos nun ka, godly ka, devoted ka sa pag-atubang sa altar nga naa dira ang mga sign sa Ginoo nga mga Diyos unsa pa dira. Dili na mao. Bisan pa si Jesus, ibutang mo ang iyang picture nga imahin kuno ni Jesus nga dili man na real nga imahin ni Jesus kay wala may nakakita kay Jesus pag drawing ana. Wala pay sa una wala pay mga artist pagka saka ni Jesus sa langit, wala pang mga artist. Ang artist ulihil na sila ni Michelangelo. Kauban ni Michelangelo nga mga artist. Ulihil na. Wala may nakakita gyud sa naong ni Jesus nga drawing nila dili na mao. Ila ra na nga gihimo nga model. Isa ka tawo nga model nila nga drawing nila nga naong ni Jesus. Pero actually bisan pa naong ni Jesus ang drawing mo dira og imo butang sa imong altar sa imong simbahan, wala na gamater. Ang gamater lang dire ang Bible nga nagaingon, faith means obedience of the law. Then you study what is the law. What are the sistema mo ng dispensation of grace? What is the system of the law? What is the way or pamaagi? So many ways of the law. Unsa man ang balaod? Sulat sa papan nga bato. Kaysa una wala pay papel. Nya kinanglan papan nga bato aron dili ma-erase. Ang uban na improve nilang uban ang gisulatan nila mga panit na sa mananap nga kanang ginahimo sapatos, gahi man nga mga panit. Panit sa karnero, panit sa kanding, panit sa baka, o panit sa elipante, pwede na nila sulatan sa una nga ilagi pamala. Mora na ang mga papel. Sa nagamoderno nag-abot ng kahoy nga gitawag papyrus, naghimo mga papel. Muna nga nag-anam na daw nahimong Bible. So kanang ginapang sulat diri sa Biblia,
dira makita ang gitawag nga dispensation of grace, meaning gisistima sa Ginoo ang good news gipangsulat og tarong. Dili na sa mga papan nga bato, ang Ten Commandments gisulat na gyud sa papyrus karon nahimo na gyud nga book, Bible. So, diha na record tanan from the beginning ang istorya nga ginasaysay. Ang Bible tinuod kay walay ingon sa scientist or sa science principle, nothing will happen without a cause. So walay mga record nga na bugna nga pulong kung wala na mulong ang Ginoo una, may cause from the word of the Lord, munang cause nga nahimong Bible. That is a true words of God. Ang cause gikan sa Ginoo, nagpaingon sa ila sa mga prophet o ipangsulat, paingon sa ato ang cause ana from the Lord. So that is a true good news. Mo nang gitawag sa mga prophet good news. Okay? So karon ang ingon diri sa sistema niya nga ang balaod nga maong sentro lang gyud sa Biblia, the center of the Bible is the law, and the skeletal system of the Bible is the law, and the highlight of the Bible is the law, and all light of the plan of salvation, all the dispensation of grace nga gisystematize, and all manifold wisdom of the Lord nga pamaagi niya is center to the law, the light of the Ten Commandments, because the Ten Commandments, so many principles and so many virtues and so many learning points and so many direction in order to make a sinner faithful or what? Serious and sincere to obey the law. Mao ra ginang purpose sa Biblia, obedience of the law, because the law, the center of the Bible is the law, the skeletal system of the Bible is the law, the whole wisdom and knowledge of the Bible is the knowledge within the law, because the law is holy, the law is perfect, the law is light, the law is life, the law is everlasting wisdom, the law is everything about spiritual level. Is the law, because the law is Christ, because the law is the character of Christ, transcript of his mind and copy of his character. So the owner of that mind and character is Christ. So the law is Christ. That's why the Bible is Christ-centered message, Christ-centered good news. The Bible is centered to Christ because the Bible is the word of Christ, and the word became flesh, which is the law, and the law is Christ. Mao na sang pagsabot sa Bible. Ang Bible, ang iya gyuani nga present sa ato karon sitting sa mga nabilin nga mga kaliwat ni Adan og ni Eva nga almost all satanic. I said satanic because they don't know what is the light of the plan of salvation, all throughout from Genesis to Revelation. The center of this is the law, which is Christ. So ang light sa balaod nga wala nila naintindihi, gisaysay sa prophet, pag abot ni Jesus, gisaysay ni Jesus, gitudlo iya sa mga apostol, pagsaka na ni Jesus, gitawag niya si Paul nga last nga apostol, kay wala maintindihi ang light sa plano sa kaluwasan from Genesis to Malakay sa mga prophet. Gisaysay ni Jesus, wala gyapon maintindihi, nagsaka sa langit, wala gyapon maintindihi ang plano sa kaluwasan. Gitawag si Paul last apostle nga didto na sa langit. Gitawag si Paul. Aron si Paul gyud ang mag-contemplate sa pag-magnify sa light o pag-edify sa teaching true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. So si Paul, gitawag niya og si Paul nakahimo og libro 14 ka buok from Romans to Revelation. Mao ning ato intindihon kay kining sinulatan ni Paul, last ni siya nga last call of the Lord. Last call. Muning katapusan nga proposition. Basahan nyo ang Romans 3:25. Katapusan ni nga pabor sa Ginoo
nga ang mga makasasala nga wala gihanaw sa plano sa kaluwasan, kinahanglan magbasa sa write-up ni Paul kay mauning katapusan nga pabor nga pagpanawagan sa Ginoo. Romans 10:29, basaan nyo. Romans 10:29 or 11:29. Basahon ta kadyot ang Romans. Aron mo, sabta ninyo. Romans. Ingon niya. Romans. Okay. Romans 10:29. 11. 11:29. Okay. Romans 11:29. Bantayan nyo pirmi ang ako nga teksto. Kay kining akong dila pirmi ni siya slip of the tongue. Ang chapter o ang verse insakto ang libro pero ang chapter o ang verse pirmi ko malimot. So naga slight gamay no, imbes 11:29 ma-mention ko 10:29 pero disimbok Romans. So karon sa Romans 29 of chapter 11 not 10. Dili 10, 11. Basahan nyo. Dungan tagbasa, kuha na ninyo inyong King James Version. Ayaw gipagbasa sa laing libro kay lahi na ang ilang interpretation. Gi-interpret na sa mga publisher nga dictated ni Satanas. Mo nang ilang interpretation giingon ni Paul wantoness, chambering, and rioting, meaning Paul ball nga interpretation, meaning not check and balance, wala na check and balance. Unsa pang meaning anang rioting and chambering and wantoness na nasa sa Romans 13:13. Ingon ni Paul, let us be honest, not in rioting, chambering, and wantoness, and conflict and envy. And then, drunkenness. Giinom nila ang mga doktrina sa tao, doktrina ni Satanas, o pilisupo sa katawhan nga dictated ni Satanas. So, dili na pwede. Basahon ta ang Biblia in true and correct interpretation kay ditold na ni Satanas ang mga interpretation tungod aning mga publisher nga nagkanya-kanyag publish sa Biblia o gi-interpret sa ilang kaugalingon nga interpretation not exactly in the write-up of papyrus sa scroll nga gipangsulat sa mga prophet o mga apostles. So karon na butang na sa libro ang correct lang nga interpretation ani ang iya sa King James Version kay gi-interpret nila from Hebrew to what? From Greek to what? English. So kopya nila ang pulong ni Paul nga word for word. Wala nila gi-interpret sa ilang kaugalingong utok nga dictated ni Satanas. Kay aron ang thought dili mausab. Gi-word for word gini sa mga scholars nga nag-translate from Greek to English. So mao ni siya ang King James Version ang masaligan lang nga true nga correct nga word of God. Ang ubang Bible wala na nay word of God dira, word of Satan na. So ayaw niya na basaha. Direta. Romans 11 verse 29. Kung sa ingon niya, for the gifts and calling of God are without repentance. So mao na ang wala gina nag-usab. Ang gifts dire mao na sa ang balaod na pulo kasugok. Gitawag na siya ni Paul nga gifts. Kay kung gibasa nyo ang Romans, ingon ni Paul og ang Hebrew, Christ is the gift, everlasting gift, everlasting life, everlasting what? Righteousness, everlasting covenant. Mo na ang balaod. Og si Christ, mao pud na siya, everlasting gift, holy, and everlasting life, and everlasting light. Ang balaod og si Christ, they are one and the same thing. Law, grace, and covenant, they are one and the same thing in person of Christ. Mo na sang pagsabot sa Biblia. Dire karon, the figure of speech ni Paul ang 29 sa chapter 11 of Romans. Ingon niya, for the gifts, ang meaning sa gifts,
mao nang 10 commandments nga si Christ. Gifts, plural. Ang napulo kasugo, kung maintindihan nato from commandment 1, 2, 3, 4, until 10, kung maintindihan ta ang iyang vertikalalom nga definition, vertikalalom nga interpretation, vertikalalom nga highlights sa iyang learning points, vertikaluag, vertikalapad, vertikataas, ang tanan niya nga interpretation sa napulo kasugo, mao na ang nagbuhat sa tibok nga universe. Ang tibok nga universo, ma-interpret na siya sa lalom nga interpretation of the virtues and the principle of the Ten Commandments. Ang tibok nga universo, ma-interpret diha sa light and wisdom of the Ten Commandments. Basahan yung chapter 2 of Romans. Chapter 1 to up to 3. Kung unsa gina ang balaod. Diya nyo maintindihan nga ang tanan nga knowledge, tanan nga wisdom, naa sa balaod. Kay ang balaod, mao na siya ang dominion sa langit, nga mao na siya ang what? Understanding sa tibuok nga justice of what? Godhead, naa sa 10 commandments. So mao na siya, si Jesus na naog, in person of Jesus is the character of the Godhead, which is the 10 commandments, and Christ is God, because Godhead means power. Power. Godhead means power. The Holy Ghost, the God the Father, and God the Son, they are all one in the terminology of Godhead or power or God. That is the true and correct interpretation explained in hermeneutics teaching. Hermeneutics means true, correct interpretation. Godhead means power or God, and Christ is God. So, the law are the 10 commandments are the character of Godhead, and the transcript of the Godhead, which domain the whole universe. Muna ang balaod. Muna ingon sa John 3:16, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. The kingdom of heaven, heavenly kingdom, came, which is the power of the Godhead in person of Christ as God. Muna sang pagsabot sa tinuod nga interpretation sa meaning sa hermeneutics, true and correct interpretation. So there is a 29 verse 11 of Romans, ingon niya, for the gifts, muna sang 10 commandments or the presence of Christ here on earth. For the gifts and calling of God are without repentance. Unsa man na ang calling sa Ginoo. Pag abot ni Jesus, unsa ang iyang gina-magnify o ginasinggitan. Christ is shouting always when he was here on earth. What is the word that Christ always calling to the stiff-necked and hard-headed people? Christ said, this is the very direct point of straight line going to the right track, going to heaven. Gingnan niyang batanon. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. And he enumerated the 10 commandments. And that point in Matthew 19, verse 17, close the whole chapter of the whole Bible. When Jesus uttered that word from Genesis to Revelation, the whole interpretation of the whole life, as far as the Bible is concerned, which is the plan of salvation, already finished when the Lord uttered in Matthew 19:17. He said to the young man, because the young man is very great pretender, hambugero, member of the scribes and the Pharisees,
family. And he said, Lord, what is my lacking? Because I want to be saved. That is the great pretender of the young man. He tested the Lord because he doubt. He don't believe that Christ is the Messiah. So, he tried to envelope the mind of Jesus. But Jesus is very smart. Jesus answered, if you want to be saved, this is your lacking. The commandments, which is the 10 commandments, because that commandment is already expressed in the Garden of Eden, given to Abraham, Enoch, and Noah, and given to Moses, and Moses wrote the 10 commandments in the table of stone. When Christ uttered 10 commandments, and he mentioned Moses, the 10 commandments is the same from Genesis 3:15 or in the Garden of Eden down to Cain and Abel, then Abraham, Enoch, and Noah, down to Moses. And Moses wrote the 10 commandments because the Lord instructed him to get the 10 commandments in Mount Sinai, written in the table of stone, and the agreement in Exodus 34:28, Moses wrote in his hand the 10 commandments to be agreed both the people and God, between the people and God. Because the 10 commandments is the only 10 commandments. No more commandments. Other commandments, that is nonsense. That is only requirements. I heard the teaching of Brother Eli Soriano in his expose. Nasa YouTube, Bible expose. Bible exposition. Nagsulti sa dira nga, ang napulo kasugo daw, the 10 commandments, he said, only in the time of Moses, and after Moses no more. Mao nang iyang teaching ni Brother Eli Soriano. And he said, instead of 10, when Christ came 4 BC, the 10 commandments became 100 or more. Ingon niya, 100 na o sobra pa ang 10 commandments na himong daghan. Kita mo na ka, balik awot ang technique ni Satanas. Satan is very smart. He always tell a lie from the start and detour the truth, killing the truth, change into lie. He uses the religion, he uses the leaders of the religion, he uses the preachers of the religion, he uses the elders of the religion, he uses the worker of the religions. That is the what? Outstanding technique of the devil. He established religion because religion under the program and the services of the devil. All religions throughout the whole world is devil's services. Those are his programs and services. All religions throughout the whole world. And so, the devil dictate the leaders of the religion and the workers of the religions and the followers of the religion use the Bible. That is the words of the devil. Use the Bible, use the plan of salvation terminology, use all the poems of the Bible, but he said to the preacher, this is the way when you preach and when you express the explanation and the interpretation, do it like this. Munang tudlo ni Satanas. Ayaw isulti ni Satanas, gitago yang tinuod nga interpretation. Ingnan niyang mga sakop sa mga religion, when you preach, do in this manner. Mao nang ilang preaching, that is the manner of Satan. Satan interpreted the Bible in a wrong way, changed the truth into lie, and he brainwashed all the
religions leader. Because the religions is Satan's program and services and all their teaching of men and philosophy of men, Paul said they were all devil's worker. Nana diri mabasa, all religions under the devil's worker. So Paul said, do not entertain teaching of this human mind, philosophy of the human mind, because they are under the teaching of devil's workers. Munang sulti ni Paul, all religion under the devil's teaching, known as devil's workers. Na, mabasa na ito dire. Because what they are doing is, they interpreted the Bible of their own thought, of their own power of the brain, of their own pride, and of their own flesh. The lust of the flesh in their mind. So Paul said, the flesh and the spirit, it could not be connived. It could not be joined together. It could not be fused. The flesh and the Holy Spirit, it could not be fused together. So muna ingon ni Paul, beware of this teaching of men, doctrine of men, and philosophy of men, because they are all under devil's worker. Devil workers. Muna siyang tinuod nga niya sa Biblia. So karon nag-ingon diri si Paul sa 29, for the gifts and calling of God are without repentance. Meaning, si Ginoong Hesus nga maong balaod, gasinggitan, nga kung gusto ka maluwas, mao ni imong kulang, bantay ang sugo. Gi-enumerate ni Jesus ang 10 commandments. Matthew 19 verse 17. Down. Verse 17 up. 17, 18, 19. There. Matthew 19 verse 17 up. Okay? Basahan nyo na diha niya gisaysay ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. And everything that we ought to study from the whole Bible's wisdom and knowledge, what? Interpreted on that statement of Christ from Matthew 19 verse 17 up. Dira makita ang tanan nga light sa plano sa kaluwasan. The center of the light of the plan of salvation, which is the center of the law, and the law is Christ, and Christ dictated and interpreted and taught to the human brain, especially the brain of the scribes and the Pharisees, who do not know how to interpret the light, why Jesus came and why Jesus was preached from Genesis to Malachi, and Jesus came from Matthew down to John, and then the apostles wrote about the light that Jesus mentioned, that Jesus preached, that Jesus, his messages when he was here on earth, that is the light of the plan of salvation, or the manifold wisdom of the Godhead, or the dispensation of grace, how to systematize the light of the plan of salvation, and how to do the program of so many ways, pamaagi sa Ginoo kung unsaon na ang plano sa kaluwasan. Mao na siya nga ang systematize, may righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, may unsa pa? May law of works, law of faith, circumcision of the foreskin of the heart, may godliness, may what? May rooted in the heart. What I mean, the 10 commandments written in the heart. Muna sa ang gitawag nga systematic or dispensation of grace. Meaning sa dispensation of grace, gisystematize, gisistema. Munang punto sa dispensation of grace. Basahan nyo ang chapter 3 of Episo, the whole chapter. And then, naadira ang
manifold wisdom of God, meaning gipamaagihan. Ang pamaagi, ang meaning sa pamaagi nga manifold wisdom of God, blood shedding is for the remission of sin, symbolizes the blood of Jesus. First, the blood of the Lamb from Cain and Abel. Cain and Abel. 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 Cain and Abel. Dito nagsugod ang gitawag nga blood shedding. Mao na sang manifold wisdom. Gipamaagihan sa Ginoo. Then gikan sa Cain o kay Abel, dito na sa ilan ni Abraham, Enoch, Noah, hantod pag-abot na ni Moses. Mga kaigsuonan, murag na disturbo gamay ang ato nga Zoom. So, giusab ang ako nga pag-systematize sa iyang connection. Karon padayon na ta. Naputol ta kadyot. So, mga kaigsuonan, ato basahon usab ang niya na ta sa pag-explain ko sa gitawag nga light sa plano sa kaluwasan. So niya na ta karon sa libro sa Romans 11:29, balik ta ingon niya, for the gifts and calling of God are without repentance. Ang bot pasabot mga kaigsonan, mga kagalaan, ako mga hearers or mga viewers, ang punto ani diri kung tinuod nga pag-interpret, ang gifts diri si Jesus nga napulo ka sugo, representahan sa napulo ka sugo. The Ten Commandments represent Jesus. Mo na ingon ni Paul, si Paul manggod, pareho gid sila ni Jesus og ni Moses pod nga gagamit og mga figure of speech. Gagamit sila mga figure of speech aron ma-interpret tarong ang punto or ang light nga istadihan og tarong aron maintindihan gid nato. Kay ang dispensation of grace and manifold wisdom of God mo na sang daghan og mga sistema og daghan mga pamaagi. Mo na ingon ako ang sistema niya mo ng mga righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, kanang mga circumcision of the foreskin of the heart, godliness, okay? Muna sang mga gitawag nga mga dispensation of grace, mga sistema niya. Ang manifold wisdom, mo na po itong nagsugod sa blood shedding o Ten Commandments, the presence of the Ten Commandments in blood shedding, nga kung marimit ang ato sala, kinanglan ta magtuman sa napulo ka sugo, kay ang pagrimit sa sala sa dugo ni Jesus mao nang pagsumpa nato kay Jesus nga tumanon tang napulo ka sugo, kay wala na matuman sa garden sa Eden. Ang blood shedding gapasabot na nga nangayo ta pasensya sa Ginoo, ang pasensya ng atong sala og magreforma ta. Ang pagreforma among pagtuman sa sugo mo na sa ang light sa plano sa kaluwasan. Ang blood shedding kinanglan magpadugo ang mananap sa atong pagpangayo sa pagpasensya sa Ginoo, magpadugo ta sa dugo sa mananap. Ang punto ana nga magreforma na ta, di na ta magpakasala. Ang punto nga dili na ta magpakasala, tumanon tang balaod. Og ang balaod subaybayan ta ni Satanas og sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit magtabang na sa atoa, pero si Satanas sige gyapon tintal sa atoa. Mo na nga ang blood shedding sa Ginoo pinaagi sa mananap, pagreforma nato nga padayon ta tuman sa balaod. Pero kay stiff-neck and hard-headed man ta, gitagaan man ta sa Ginoo freedom of choice, gitagaan man ta niya power to think and to analyze and to assess the proper teaching or the proper doing or action through our decision making because of freedom of choice. Mo nang power gyatag sa Ginoo sa ato. Samtang nagapangayo ta pasensya pinaagi sa paghalad sa lamb o bananap, ang punto ana humanta halad, dawaton sa Ginoo nga atong halad masunog og dili enta magpakasala. Unsay buhaton aron dili enta magpakasala? Tumanon ta ng balaod kay ang sin is only cause
transgression of the law. And the transgression of the law is sin, and the wages of sin is death. Mo nang hatagan tatsan sa Ginoo gitawag nga manifold wisdom, pamaagi sa Ginoo gitawag nga dispensation of grace, systematize sa Ginoo. Mo nang may halad-halad. Antod nag-abot si Noah, halad gyapon to. Si Abraham, halad gyapon to. Si Enoch, halad gyapon to. Nag-abot si Noah, halad gyapon. Hantod nga nagdaghan na pud ang tao, human ang lunop, nag-abot na pud si Moses. Sa panahon na pud ni Moses, gihatag na gyud ang sanctuary nga didto na gyud ang proper nga paghalad. Sanctuary pattern from heaven. Ang halad. So kanang halad mao na siya ang sentro sa balaod nga tumanon. Way na hilain nga mao na si Jesus nga maabot nga si Jesus na dayon magsaysay sa balaod nga siya. Muna si Jesus nag-ingon sa Book of John, I am He. Jesus said, I am He from heaven. I am the law. Munang punto ni Jesus. And then Jesus said sa mga iskriba o parisiyo nga mga stiff-necked and hard-headed, mga gaig-ulo, ingon ni Jesus, Sabbath is made for man because Sabbath is in the fourth commandment. In the fourth commandment said or says, remember the Sabbath day to keep it holy, which is the seal of the Lord to His people. Keeping the Sabbath day holy. And so Jesus said sa mga, gisultihan niya mga eskribang parisiyo ng mga kahig-ulo, mga Sanhedrin, mga people of the Lord to sila, mga member to sila sa mga Diyos, mga Israelites, pero mga kahig-ulo. Kung sa ingon ni Jesus, sa ila, nag-abot unta si Jesus aron tigomon sila para silang mga piso nga sagupon ni Jesus sa iyang pako. Parang inahin nga nagpasulod sa iyang mga piso sa iyang pako. Mutong purpose ni Jesus nga tigumon unta niya iyang mga katawhan aron magbalik na sa kamatuoran. Kaya wala nila maintindihi ang halad panahon ni Moses, wala nila maintindihi ang halad panahon ni Cain ug ni Abel, wala nila maintindihi ang halad panahon ni Abraham. Nag-abot si Jesus aron tudloan sila sa light sa plano sa kaluwasan what is the real truth and interpretation of the bloodshedding. Di man sila kasabot, mutang giingnan sila ni Jesus. Don't you know that Sabbath is made for man, not man for the Sabbath? Muna yung mga interpretation nga lalom, nga mga figure of speech, nga ginasulti ni Jesus, ginasulti ni Paul, o ginasulti po ni Moses. Ingon ni Jesus, don't you know that Sabbath is made for man, not man for the Sabbath? Na mga balok-balok nga mga magwawali, di nila kasabot unsay lalong nga interpretation ana. Mga hearer ko, mga viewers ko karon, ang tinuod nga meaning ana, paminaw mo aron ma-enlighten mo. Pag ingon ni Jesus nga Sabbath is made for man, not man for the Sabbath, ang bot pasabot ni Jesus, ayaw ang akong mga pulong nga mauna ning Bible nga ato karong kuptan, pulong man ni sa Ginoo diri ang 10 commandments makita, diring sentro sa 10 commandments sa tibuok nga Bible. Ingon ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Kaya ang Sabbath in the fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Jesus said, mao ni siyang seal sa iyang katawhan ang Sabbath. Ang Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ang bot pasabot anak mga kaigsunan, mga kahigalaan o mga hearer nako, mga brother nako sa hearer, mga kaigsunan nako nga mga hearer, mao ning meaning ana. Ang bot pasabot ni Jesus, ang pulong sa Ginoo nga mao ning 10 commandments nga ako, mao na ako ang 10 commandments. Dili ako gi paanhi dire aron ma-fulfill ang plano sa kaluwasan nga magpadugo ako, marimit ang akong dugo aron ma-neutralize ang akong pulong nga you will surely die. Dili ini gibuhat kani para sa inyo, dili kamo para ani sa ako, dili ako gi padala diri aron magpadugo, magrimit sa akong dugo para sa inyong sala. Mao nang akong mistake mga kaigsunan. Last na ako nga statement sa last ko nga part 36.
Ang ako to gi-mention nga sala ni Jesus ang yang dugo nga nag-remit para sa iyang sala ni Jesus. No. Slip of the tongue to. Ang punto nako, ang iyang dugo girimit para sa sala sa katawhan, sa makasasala. So ingon ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ambot pa sabot ni Jesus, kini karon nga nag-anhin ako sa yuta, nag-apil na ko og wali sa napulo ka sugo, sa light sa plano sa kaluwasan, maong napulo ka sugo, gi-apil ko na sa mga prophet nga wala ninyo maintindihi, niya na ko karon nagwali. Sa Matthew, Mark, Luke, andyan mo nang wali ni Jesus, red ink, gimarkahan sa red ink. Ingon niya, niya na ko karon nag-ingon sa inyo nga, ang balaod, meaning mo ng sabat, muna sang balaod nga seal, sa ikaupat nga sugo, sabat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang punto ni Jesus dira, ang balaod nga siya. Ingon niya, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Meaning, ako nag-anhi, aron magpadugo, dili kay kamo para sa ako. Munang punto ni Jesus, nag-anhi ko aron magpadugo, aron masalbar ko ang inyong kamatayon sa kalayo. Ingon niya, dili kamo para sa ako. Kung dili ako para sa inyo, aron salbaron kamo. Munang punto ni Jesus. Kung ato i-interpret karon sa ato point of view, sa present time na nato, ingon na ni Jesus, ang Bible, dili ihaom sa inyo. Munang punto ni Jesus, kining Bible nga mauning plano sa kaluwasan, ang pulong sa plano sa kaluwasan nga ang sentro, ako nga girepresentahan sa balaod. Dili ni siya ihaom sa inyo ang balaod. Munang punto ni Jesus. Kung dili, kamo among maghaom sa Bible nga maong balaod. Kaya ang sentro sa Bible, balaod. So ingin ni Jesus, dili ang balaod, maong ihaom sa inyo. Kaya kamong magbuot sa balaod. Dili. Kamo among maghaom sa balaod. Ang balaod among magbuot sa inyo. Kamo ang maghaom, kaya ang balaod ako. So kamo among magsunod na ako. Munang punto ni Jesus nga, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ang buot ni Jesus, kamo ang magsunod na ako. Kaya ko ang balaod nga nag-anhi nagpadugo, aron sundon nyo. Dili kay kamo ang sundon ko. Kamo yang magsunod sa ako. Dili ninyo ihaom ang ako balaod sa inyo, kung dili kamo among maghaom sa balaod nga ako. Munang punto aning mo ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ang mga balo-balo nga mga magwawali nga satanic right hands of Satan ministry in whole world known as religions, mga satanic teaching, ang tibok nga religion, those are all the counterfeit of Satan's concept and brainwashing. All religions. Kaya ang ila tinudloan, philosophy of men, teaching of men, doctrines of men, and devil's workers. Munang saysay ni Paul. Ang tanan nga religion, wala na gi-welcome sa langit. Wala gina-record nga nasulat sa Biblia nga may religion nga ilhon sa langit. Wala. Ang ingon lang sa Biblia, Church of God or people of God. Kining gatuon true and correct interpretation of the Bible based sa teaching sa prophet, based sa teaching ni Jesus o gipaluap sa mga apostol, especially ang right up ni Paul nga last apostle. Muna siya ang last proposition or pabor nga maintindihan ta ang light sa plano sa kaluwasan. Naintindihan nyo na mga kaigsunan? Pag-ingon ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ang buot pasabot ni Jesus, dili nyo ihaom ang 10 commandments sa inyo. Kamo ang maghaom sa 10 commandments, kaya ang 10 commandments ako na nga nag-explain sa inyo sa light, sa plano, sa kaluwasan, nga lalong kaayo, hard to be understood. Deep. Muna ingon ni Peter, the message of Brother Paul, hard to be understood because it is unlearned. They did not learn. Dili nila gipansin. Wala nila naintindihi ang message ni Paul because ang message ni Paul, munang message ni Jesus pag aniya sa yuta sa Matthew, Mark, Luke, andyan, nga wala maintindihi sa mga tao ang sentro sa message ni Paul, nga maong balaod nga siya. O ang balaod, lalom ang iyang mga principles and virtues from first commandment down to 10, muna siya ang
tibuok nga knowledge nga nagpurma sa whole universe. Ang interpretation nga lalom sa prinsipyo and virtues of the Ten Commandments, which is the character of God. The character of the Godhead means God. And the intention of the Godhead or God that the church or the people should understand this plan of salvation light known as the manifold wisdom of God. Muna sang pagsabot aning Bible. So diri na ta. Ang ingon niya diri for the gifts and calling of God, ang singgitan sa Ginoo nga mauna siya nga gifts, ang singgitan niya tumanon ang balaod. Mao ni ang inyong kulang, tumanon ang balaod, tumanon ang balaod, tumanon ang balaod. Sa right up ni Paul, puro na diri balaod. Ang ingon ni Paul, keep the law. Keep the law. Thou shalt keep the law. Keep the law without spot. Ingon ni Paul. You should keep the law without spot and unbreakable. So hard to be understood. Sa mga stiff-necked and hard-headed. Nga naman, kadili sila magsabot sa keep the law without spot and unbreakable. Kaya kung ilan na tumanon, mawala ang ilang what? Intention of the flesh. The dream of their lust of the flesh in their heart. The direction of their lust of the flesh in their heart. And their lovers, they are lovers of pleasure of the world. And they comforted of the pleasure of the world. Kung tumano nila ang sulti ni Paul nga, keep the commandment without spot and unbreakable, mawala na ang kalibutan nga ila gihandom, ang kalibutan nga ila kalipay, ang kalibutan nga ila pleasure. Ang tanan nga ila feeling what? Happiness because of the pleasure of the world, mawala. Muna nang ingon si Paul, you should keep the commandment without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Asa na sa mabasa? Asa na sa mabasa? 1 Timothy 6 verse 14. Basahan nyo. 1 Timothy chapter 6 verse 14. Ingon niya, thou shalt keep the law without spot and unbreakable. Munang mga hard statement of Paul because the Lord taught him and the Lord teach him and the Lord dictated him and the Lord tell him what is the real truth or the real way, pathway, or the real track pointing to the higher form is the law. So Paul said, 1 Timothy chapter 6 verse 14, Paul said, you should keep the law without spot and unbreakable. Clear nga pag sabot sa balaod nga wala gyud mansa, walay hugaw nga pagsabot, o walay hunong, unbreakable, continually. Ang continuously and continually na ay diferensya. Ang continually kanang murag patak-patak lang sa gripo nga wala na continuous ba? Nagtulo-tulo lang, patak-patak gikan sa gripo. Ang continuously kanang strong nga tubod sa gripo nga gasiret lang tubig. Muna sang continuously. So Paul said, keep the law without spot, ulay man sa continuously, unbreakable, mo nang continuously, unbreakable, until the appearing of Jesus Christ. Mo na sa ang manifold wisdom of God, dispensation of grace, and the light of the plan of salvation preached by Jesus, taught by Jesus, during his time in 4 BC from Matthew, Mark, Luke, and John nga wala maintindihi sa tibuok nga katawhan, sa tibuok kalibutan. So diri na ta mga kaigsunan, padayon na ta sa Hebro. Hebro 10 na ta. Last time
nagbasa ta last time diri sa unsa nga verses what? Last time nagbasa ta sa Hebro. Basa ta sa Hebro last time verse 10. Okay? Ingon niya diri sa verse 10. Ano? Ato isa i-recap ang 8 and 9 para ma-clear ta ang verse 10. Hebro chapter 3. Hebro chapter 3 verse 8 to 9. Recall ta usa. Ingon niya. Harden not your hearts. You see? Harden not your hearts. Ngano nagsulti si Paul, harden not your hearts. Because Paul said, Hebrew 8:10, isulat din diri sa kasing-kasing ang napulo ka sugo. Ibutang sa mind. Isulat sa mind, ibutang sa kasing-kasing. Nabasa nyo? Hebrew 8:10 and Hebrew 10:15 and 16. Vice versa, isulat sa kasing-kasing, ibutang sa mind, isulat sa mind, ibutang sa kasing-kasing. Ang unsa man, ang napulo ka sugo or covenant, the 10 commandments. So nag-ingon sa diri sa verse 8, ingon niya, harden not your hearts as in the provocation. Unsa man ang provocation? Tentasyon na ni Satanas, gina-irritate ka ni Satanas. Nya, harden not your heart as in the provocation. Ayaw na intindihan si Satanas, ayaw na i-welcome si Satanas, ayaw na pansina si Satanas. Do not mind Satan, munang punto ni Paul. Ingon niya, and the day of temptation in the wilderness. Klaro, gi-explain ko na last week. Ang inyong wilderness, kanang inyong mga sitwasyon karon, asa ka mga lugar, asa ka mga star, pila ka buok ang membro nyo sa inyong panimalay, asa ka mga trabaho, unsa ang inyong mga daily routine, muna sa inyong mga wilderness. Dira tanan ang mga tentasyon ni Satanas. Gitawag na ni Paul, provocation of Satan's temptation. Devil, ingon niya, temptation in the wilderness. So muna siya nga kung wala pa mo kasabot sa plano sa kaluwasan, ang tentasyon ni wilderness sa inyong kinabuhi, kung negosyante ka, unsa? Tanan nga deception, gina-inject ni Satanas sa imo. Tikasan ba? Tikasan. Imbes nga ginansyaon mo unta, para lang mabuhi ka, makapalit po kag bugas o makapa-eskwela sa imong anak, ingnon daw ni mga, patas-patas lang na. Sir, gamay lang na akong ginansya, kay aron lang mabalik akong kapital. Pero ang ginansya, 3 times sa kapital. Puro binaka, di ba? Muna mga negosyante, mga deceptive kaayo. Gideceive maayo ni Satanas. No? Mga liars, because their master is the liar, Satan. So karon ingon niya, verse 9, harden not your heart as in the provocation, mga tentasyon ni Satanas sa wilderness. Meaning, kung asa ka karong dapita, ang tanan mo nga daily routine, ang tanang lugar kung asa ka, paingon sa imong mga trabaho, kinanglan honest ka. Honest. Dili ka patintal kay Satanas. 9, ingon niya, when your fathers tempted me, munang quote na ni Paul sa mga teaching panahon ni Moses. Ingon diri ni sa Ginoo, God said to Moses, when your father tempted me, prove me and show my works 40 years. Kita mo na, remind ang mga katauhan through the write-up of Moses. Until today, the same statement nga gina-remind ta sa Ginoo. Ang ato mga forefathers noon, panahon ni Moses, 40 years in the wilderness, wala ginagihatag sa ila ang saad nga what? Canaan. Isaaran sila sa Kanaan. Isaad sa ila ang Kanaan. Nga didto ang tanan nga abundant of honey and food.
tanan nga mga prutas na dito abundan sa land of promise nga Kanaan. Wala gihatag sa ila kay nga naman ang mga forefather sa una may lang mag hanga kay Moses sa ilang ulo. Sultian ni Moses, ana-ana daw sila pero wala kasabot unsay meaning sa mga statement ni Moses. Wala sila kasabot lalom, dili nila masabtan lalom. Hanga lang sila aron lang nga ilad nila si Moses. Pero dili man si Moses ilad ang Ginoo. Kay gahi mga alimpatakan, wala gasabot og tarong. Muna ingon diri ni Jesus nga gisulti ni Paul, ingon ni Paul kay Jesus, wherefore I was sa 9, when your father tempted me, prove me, and saw my works 40 years. Giunsa sila sa Ginoo sa 40 years nga wandering in the wilderness kay mga gahig ulo, wala gid nila makita ang land of promise tungod silang kagahit. So muna ingon ni Paul nga hinumdumin nyo ang sitwasyon sa panahon ni Moses. 40 years sila patuyok-tuyok dito og mga gahig ulo, wala gid kasabot. Kay nga no, dili man magsabot, kay gusto nila pahayahay lang, pleasure of the world. Tuo-tuo lang sila sa sulti ni Moses, pero wala sila kasabot what is faith, what is obedience of the law. Okay, dire na ta sa 9. Ingon niya, when your father tempted me, probe. Okay, dire ta sa 10. Dire ta sa 10. Wherefore I was grieved with that generation and said. Unsa man ang buot pasabot ni Paul. Gisulti ni sa Ginoo didto kay Moses. Gi-remind lang siya sa Ginoo nga sulat aron mabasa ta. So mabasa ta karon ang verse 10. Unsa ingon aning gisulat nga panahon ni Moses pa ni nga mga messages. Ingon niya, verse 10. Wherefore I was grieved with that generation. Nasakitan ang Ginoo tungod anang mga panahon na 40 years in the wilderness, panahon ni Moses, ang mga katauhan nga mga gahig ulo. Ingon niya sa verse 10, wherefore I was grieved with that generation. Grievousness, grieving, grieved gid siya kana nga mga panahon na sa mga katauhan nga mga hard-headed and stiff-necked. Dayon ta, ingon niya, and said, they do always err in their hearts. Klaro? Always kuno naga buhat og sayop. Err means doing wrong. Err, E-R-R. Ang meaning ana, doing wrong. Wrong doing. So ingon niya diri, I was grieved with that generation and said, ang ingon ng Ginoo, they do always err in their hearts. Ang ilang kasing-kasing puro mga sayop. That's why the Lord grieving, grievousness, na asa kasing-kasing po sa Ginoo kay nagkonsumisyon ang Ginoo sa mga hard-headed and stiff-necked sa panahon ni Moses. The same situation in our present today. The same. History repeat itself. Ang Bible nagpamatuod nga ang sintroya mong balaod nga mo si Jesus nga ang balaod tumanon aron kung matuman mo ang balaod ma-declare back ang righteousness of the law nga nawala dito sa garden sa Eden kay gihubo ni Adan og Eva. Ang only solution, ang only remedy, tumanon ang balaod kay wala na nagtuman sa garden sa Eden, ipatuman sa kaliwat ni Adan og Eva faithfully or perfectly. Kung matuman tang balaod, that's the time when Christ comes, the righteousness of the law should be declared back unto us or imputed back unto us because we are perfect in keeping the law. Kining mga balo-balo nga mga magwawali, ang ilara ba gina-inject sa ilang mga members nga walay perfect so we cannot obey the law because the law is perfect.
and the law is life, so we cannot obey the law because we are not perfect, we are sinner. Kita mo na kagago, gago, gago! Gago gid mga magwawali. Magwawali nga walay mga buot because they are ignorance of the light of the plan of salvation. Paul said they are a person of no importance and they don't know or ignorance of the plan of salvation's light. You read Hebrew chapter 13 verse 20 and 21. Christ will help you to become perfect in obeying of the law. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Because Paul, he knew pretty well in keeping the law, he could become perfect because Christ will help him. That's why Paul said, I was crucified with Christ because Christ is with him. Mga bogo ng mga pastor, mga bogo ng mga revivalist, mga bogo ng mga leader sa tanang religion, mga bogo ng mga preacher sa tibok mga religion, mga bogo ng mga elders daw sa tanang mga religion. Wala sabot sa plano sa kaluwasan slide og naghimo-himo silang kagalingon nga interpretation og concept og mindset nga injected ni Satanas because they are already brainwashed by Satan and their preaching is from the dictation of the devil out of their mind because their mindset is already succumbed by the devil, counterfeit by the devil. That's why their fundamental doctrine is the doctrine of their own. Muna yung ni Paul, doctrine of men, teaching of men, and philosophy of men, and devil's workers. Muna sang tinuod, ang tanang religion, wala dira light sa plano sa kalwasan, kay wala na sulat sa Biblia nga ang religion maong sakyanan paingon sa langit. Wala. There is no religion will come in heaven. Ang sakyanan lang sa langit, ang light sa plano sa kalwasan, which is centered to the law or Jesus, because the law is Jesus and Jesus is the law. Maura. Muna yung ko sa inyo, the Bible is only one lane. 2 points determine straight line. Obedience and the law and obedience. And obedience is Christ and Christ and obedience. Maura. Because the law is Christ. Muna siyang teaching sa Bible. Okay. In verse 10, ingon niya, wherefore I was grieved with that generation. Kay hard-headed, wala kasabot what is the law or who is Christ and what is bloodshedding all about. Intended to the obedience of the law. Okay. They do always err in their hearts. So ang ilang heart, wala nasulat ditong kasing-kasing. Kay ang gisulat dito, ang teaching ni Satanas nga philosophy of men, teaching of men, doctrine of men, fundamental doctrine of the devil, mong ilang sulod sa ilang heart o gitudlo sa ilang mga followers. Proverbs 29:12, all their followers, including their leaders and their preachers, they are all satanic. Because Proverbs 29:12 says, all of them are wicked, including their leader. Wicked means Satan's direction, satanic direction. Okay? Continue. Ingon niya, they do always err in their hearts, and they have not known my ways. Klaro. Hebrew 3 verse 10. Hebrew chapter 3 verse 10. Ingon niya dire sa last sentence, and they have not known my ways. Unsa man ang punto ni Paul, ngano gipasulat ni sa Ginoo sa iya. Ingon niya, and they have not known my ways. Munong last sentence sa verse 10. And they have not known my ways. Why? Muna lang explain ko sa inyo, the manifold wisdom of God. Manifold wisdom of God. That is in chapter 3 of Ephesians, verse 10. The manifold wisdom of God, muna sang meaning niya, pamaagi or ways. Manifold wisdom of God are many ways, daghang pamaagi. So many ways how to interpret the light of the plan of salvation centered to the law or Jesus, because the law is Christ. Muna ingon diri ni Paul, and they have not known
my ways. Wala sila kasabot sa plano sa kaluwasan or manifold wisdom of God, which is so many ways in the manifold wisdom of God known as the plan of salvation. Mo nang punto dire nga wala maintindihan ning mga balo-balo nga mga gapataka nga mga religion nga ila gidisib ang tibuok kalibutan. Ngano mag-iyon ko gago? Sila tanan gago kay gigago nila ang tibuok kalibutan. Ila gidisib ang tibuok kalibutan kay ila gituman ang teaching ni Satanas nga satanic nga brainwashing ni Satanas nga change ang truth into lie and sakom the whole world for the direction of damnation or perdition, meaning losing their souls, all their souls into the lake of fire. Mo nang punto ko na gusto mahibaw-an ninyo nga kining mga religion wala gini sila light sa plano sa kaluwasan, direksyon. That's why I said the Bible is only one lane. Dapat tanan nga tao sa tibuok kalibutan, isa lang ang teaching, isa lang ang paniwala, isa lang ang dimension, isa lang ang direksyon, isa lang ang faith, and faith means obedience of the law. Wala na ilain. 2 points determine straight line. Muna siyang hibin. Ang 2 points is the law and obedience. Obedience and the law. And Christ is the law. And the law to be obeyed. Mura. Ang langit. Isara ang light nga naa sa plano sa kaliwasan. Ang teaching ni Jesus nga, if you want to be saved, this is your lacking. Matthew 19 verse 17 up. Keep the commandments. And Jesus, what? He said, he enumerated the 10 commandments to the sinners. Matthew 19 verse 17. Okay, verse 10 nata, 11, verse 11 nata. Ingon niya, so I swear in my wrath. Tanawa, ang Ginoo na kasulti. Ginasulat ni Paul ang ginadictate sa Ginoo. Kay si Paul mong last nga apostle nga ginatagaan sa Ginoo sa light sa plano sa kaluwasan. So ang light sa plano sa kaluwasan, ginausab lang sa Ginoo kay gisulti na ni from Genesis 3:15 down to Abraham, down to Noah, down to Enoch, down to Moses. Mo na ni gyapon ang light nga wala maintindi, ginabalik sa Ginoo pagpasulat kay Paul. Verse 11 ingon niya diri. So I swear in my wrath. Kaning word nga wrath daghan ni dito sa Exodus, Leviticus, Numbers. Ngagi pagsulat ni Moses ang mga libro nga gitawag nila nga Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, mga 5 na ka libro. Pentateuch. Dira na gisulat ni Moses ang tanan nga mga light sa plano sa kaluwasan nga clear kaayo nga dili kasabot ang mga katawhan. Munang nagsulat diri si Paul, paripit sa Ginoo sa iya. Verse 11 of chapter 3 sa Hebrew. Mo na ning conclusion ni Paul. Mo na ning iyang mga closure. Mo na ning iyang mga admonition. Kaya ang Hebrew, mo ning last book ni Paul nga gitawag proposition, last call. Proposition meaning last favor nga pagpanawag sa Ginoo diri sa write up ni Paul. Ingon niya sa verse 11, so I swear in my wrath. Kanang polo nga wrath muna ng mga statement sa panahon ni Moses. Gibalik lang diri sa write up ni Paul. Mo ning gisulti dito sa panahon ni Moses. Gisulti ni siya nga writing. Ingon niya, so I swear in my wrath. Gisulat na ni Paul, ginasulti na sa Ginoo. Gisulat ni Paul, they shall not enter into my rest. Klaro, klarohay na kita mga kaigsuonan, mga hearers nako, mga viewers nako. Di gani mo magtuo ilang write up ni Paul. Wala ko gawkom. Mismo ang sulti ni Paul, mismo ang Biblia naghukom. Unsa ingon niko sa Biblia? And they have not known my ways. Sa verse 10, kaya wala nila masabti ang plano sa kaluwasan nga mauning ginariiko ko sa inyo, mauning light sa plano sa kaluwasan. Kung di inyo ni dawaton o dili gyud mo magsabot, ingon ni Paul sa verse 11, ingon niya, so I swear my wrath. Ang bot pasabot sa Ginoo, niya gid ang akong mga what? Kasuko. Wrath means expression of the anger of the Lord.
Mao ning akong mga kasuko, ang akong kasuko aning mga hard-headed people. The same is true in our present. We are still under the hard-headed people, mga stiff-neck and hard-headed. Kita tanan except kaning gatuon. Sama na ako karon, gin-interpret ko sa inyo ang correct interpretation, mao lang ni ang light nga nagatuon nga ma-excuse aning statement nga gisulat ni Paul gisugo sa Ginoo nga ibalik sulat. Kay kini nga statement gisulat na ni sa panahon ni Jesus. Tuan ni dito sa Exodus. I-research nyo ang Exodus, the same statement gisulat dito. Morning statement nga gisulat sa Hebrew, nga last book ni Paul. Ingon niya sa 11, so I swear in my wrath. Nana dito sa statement ni Moses, sa gipang sulat ni Moses nga ginasulti pod sa Ginoo panahon ni Moses. Mao ni nga statement, ingon niya, so I swear in my wrath. Gi-repeat lang ni Paul. Kay mao na ang tinuod nga light sa panahon pa na ni Moses, gikan sa kay Cain o kay Abel, panahon pa na ni Moses. Paingon kay Moses, panahon sa ato, the same situation, history repeat itself. Gisulat ni Paul para sa ato nga mga hintel, kay na apel na ni sa gitawag nila nga New Testament. Pero ang New Testament, ang Old Testament, pulong lang na sa Ginoo nga mao ang light sa plano sa kaluwasan. So gibalik lang ni Paul kay si Paul ang mong last epistle nga gitawag nga last call or propitiation, last nga pabor. Kini si Paul nga yes, dapat sabton tagyod si Paul kay siya ang last nga nagsulat sa last nga call sa Ginoo, pagpanawagan sa Ginoo, pabor sa Ginoo para sa tanang tao karon sa ato panahon. Muning last call. Ingon niya, so I swear in my wrath, ang ako kasuko, I swear, himuon ko gyud, pakitaon ko sila sa akong kasuko aning mga hard-headed person. Even in the present time, makita ginila ang akong kasuko. Muning punto sa 11. Ingon niya, they shall not enter into my rest. Dili gid sila kasulod sa akong kapahulayan nga maong eternal life. Christ is the eternal life. The law is the eternal life. Tanan nga teksto diri gi-express sa eternal life of the law and Jesus. Daghan teksto mabasa diri sa Romans nga ang balaod eternal life and Jesus eternal life. Ang balaod holy and Jesus holy. Ang balaod is what? Good. O si Jesus good. Ang balaod wisdom of the Lord and Jesus is wisdom of the Lord. All the direction of the law and Christ, they are one and the same thing because Christ and the law are one and the same thing in person of Christ. Because Paul said, when you read this right up of mine as the last call, the last calling and the last favor or proposition, understand the mystery of Christ. And this mystery is Christ. And this Christ is the law. And the law and Christ are in the same interpretation, the same purpose, the same meaning, the same light, and the same statement. Always go together and what? One in their value as spiritual power, spiritual being, the law and Christ, because Christ is the law and the law is Christ. That is the personality of Christ, the law, and his personality is Christ himself, which is the law. You can read that in chapter 3 of Episode, but you study that hard and deep. You can interpret Episode chapter 3 if you will study first Romans and the rest of the book of Paul. Then you can interpret deep the Episode chapter 3. Okay? 11, ingon niya, so I swear in my wrath. Mao ni akong kasuko, nga ipakita kanila.
ang tinuod nga kasuko sa Ginoo. Ingon niya, they shall not enter into my rest. Kaintindi na mo? Na kung dili nyo ni tun-an ang pulong nga gisulat ni Paul nga maong last call, nga maong last nga proposition or pabor, ang last calling nga para matagaan ta og pagpasabot yun kung kita pa maminaw. Pero kung dili na gyud ta maminaw, ang ingon na gyud sa Ginoo, mao na gyud na ang akong kasuko. Walay kanahan ang iyang kasuko sa unang panahon nga gilunot niya, ug ang kasuko niya karon sa atong panahon walay kanahan. The same wrath, the same judgment, the same doing to do, the same doing that God will do. The wrath of the Lord, no one of us, ingon niya, they shall not enter into my rest. Meaning, you will become burned into the lake of fire. Wala kapahulayan kung dili, kalinaw nga kalayo nga kasakit nga walay katapusan. Munang punto ni Paul sa pagsulat niya ani, og kini nga pulong gisulat pud ni didto sa panahon ni Moses. That's why si Paul nag-ingon sa diri, dumdum ka mo? Gisulti ta diri? Gisulti niya diri sa unsa to nga verse nga naa si Moses, verse 3, ingon niya, for this man was counted worthy more than glory than Moses. Gisulti ya si Moses nga more than glory ang kay Jesus, more than kay Moses. Kay si Jesus o si Moses parallel. Ang mga message kay Moses nga mao na tong plano sa kaluwasan, murag gyapon ang message nga gusto ni Jesus mahibaw-an nga gipasulat siya kay Paul. Muna nga gisulat siya sa 11, ingon niya, so I swear my wrath. Kay sa panahon ni Moses, wala sila kasulod sa land of promise tungod sa ilong pagka stiff-neck and hard-headed. Until today, gitagaan ta last call mauning kay Paul nga sabton tang balaod. Ang last call dira nga ang balaod mo si Jesus, ug si Jesus ang balaod, ug ang light sa plano sa kaluwasan mao lang gyud ang balaod nga ato tumanon perfectly. Kaya ang Ginoo na magtabang nato, muna ingon ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. That's why si Paul before sa namatay, gi-proclaim niya ang iyang kaluwasan. Ingon ni Paul, I have fight a good fight, I run a good race, and I have finished the faith. Ingon niya, I run a good race, and I have finished the faith. Nahuman niya ang finishing line sa pagkamatinumanon. Faith means obedience. Mo nang tandaan sa mga pastor nga wala kasabot sa meaning sa plano sa kaluwasan. Okay, verse 12, ingon niya, take heed, brethren, ingon niya, lest there be in any of you an evil heart. Karon gipasabot na po ni Paul. Si Paul is a good preacher. He is a good educator. He is a good teacher. Human niya gi-conclude ang mga lalom nga mga statement bahin sa light sa plano sa kaluwasan. Gi-conclude niya sa 11 nga ang wrath sa Ginoo wala gyoy isa nga makaabot sa iyang gisaad nga maong eternal life kay didto ta makarest. Ingon niya wala gyud dito makaabot sa kapahulayan kung dili sa kalayo gid sila paingon nga walay katapusan nga kasakit. So sa 12 giingon na pud ni Paul, iya na pud gi-conclude na pud lalom o iya na pud gi-pamaster sa ato ang thought niya sa 10 and 11. Ingon niya sa 12, take heed. Paminawin niyo gyud, ingon niya. Paminaw gyud mo, paminaw. Take heed, meaning inyo ialinggat, i-absorb din ninyo maayo. Brethren, ingon ni Paul, mga kaigsuonan, lest there be any one of you an evil heart. Ingon ni Paul, paminawa nyo gyud ni nga wala gyoy makapahulay kung magpagahi sa ilang utok, lalo na sa ilang kasing-kasing nga dili magdawat. Nga pulo kasugo isulat dira. Meaning Christ
reigns in your heart as a king. And the subject of the king, we, the sinner nga nag-reform, kay naintindihan ta na ang plano sa kalawasan, gituman ta na ang balaod perfectly. Munang punto diri ni Paul. And then when we become perfect until Christ comes, then the Lord will declare back the righteousness of the law to be imputed in us, to become perfect. And that perfectness of keeping the law, Revelation 22:14, unsa ingon niya? Faithfulness of keeping the law is our passport to enter into the gate of the city. Muna na sang kapahulayan ta when we enter into the gate of the city. On what manner? Keeping the law perfectly. Okay? Take heed, brethren, ingon niya sa 12, lest there be in any of you an evil heart. Kung may naa pa lang yapon, kung naagyo dili maminaw nga, gahi gid iyang kasing-kasing, ingon niya, heart of unbelief. Dato pa kung wala kaga to, meaning wala kaga matinumanon. Because love, faith, obedience, and belief, they are one in the same thing in terms of obedience. Because obedience is obedience to Christ. So ingon niya, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Dili gid matinumanon because of evil heart, ingon niya, and departing from the living God. Kanus aka depart, mahiwalay sa Ginoo, unbelieving, from departing, unbelief, and departing from living God. Kung wala kay pagka tinumanon, evil because of unbelief. Ingon niya diri sa verse 12. Kung may isa sa inyo nga evil ang heart tungod sa dili pagka matinumanon, ingon niya dayon, ma-depart ka sa tinabuhing dayon, departing from living God. Unsa man ang living God, meaning living without end, because God is infinite and everlasting. Living God, everlasting life, mao nang living God. So kung evil ka gyud tungod kay dili ka matinumanon, mahiwalay ka gyud sa living God. Mahiwalay ka gyud sa Ginoo. Okay. Dire lang punta sa verse 12. Kay lapaw naman ta sa 1 hour, sobra na, murag bugat na pud ang akong paminaw sa akong sige sulti. So, until verse 12 lang ta. Markahan na pud ni nato ang 12. Balik na pud ta next week. Masugod na pud ta sa 13. Up, paingon sa 19. Okay? Markahan ko ni ang 12 kay diri ta nag-end. So, next, dayon ta sa verse 13, paingon na sa verse 19. Aron maintindihan ta gyud ang tinuod nga life sa plano sa kaluwasan. Nakuha ninyo mga kaigsuunan, ang ako ampo, mao lang gyud nga kamo nga nagapaminaw nako, dili gyud mo magpanuko o dili gyud mo kawala sa inyong pag-alinggat o pagdawat sa direksyon paingon sa plano sa kaluwasan o paingon sa langit. Mao ning plano sa kaluwasan or light sa plan of salvation. Mao ning paingon sa langit. Kung ganahan gid mo maabot sa langit, ayaw gid mo pagpanuko, ayaw gid pagkapoy-kapoy. Ayaw gyud paluya-luya. Paminaw gyud mo sa ako nga interpretation kay ginariiko ko sa inyo ang true and correct interpretation of the right up of the Bible, because the whole Bible is the plan of salvation's light nga gusto sa Ginoo masabtan sa mga makasasala. Mo nang may manifold wisdom and dispensation of grace from the wisdom of the Lord and the knowledge of the Lord nga gihatag sa mga makasasala aron masabtan nila
pinaagi aning write up ni Paul. Kay si Paul mong katapusan nga apostol nga dawat sa kasaysayan sa light sa plano sa kaluwasan nga isaysay sa ato aron ginato masabtan kay wala ni masabti bisan pa nga si Jesus na ang nagwali diri sa iyang panahon from Matthew, Mark, Luke to John. So nasabtan yung mga kaigsunan, ayaw gid mong kapoy-kapoy. Ayaw gid kanang discourage. Kanang dili na mo ganahan kay gikapoy na mo. Ayaw. Kung gusto mo maluwas, keep warm. Mag-init gid kag paminaw og magkutkot sa tinuod nga kaluwasan nga niya sa write up sa plano sa kaluwasan, especially sa write up ni Paul nga mao ning tibok Bible. Kaya kining gisulat ni Paul mao na ning light sa tibok Bible from Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation. Mao ning ginasulat ni Paul ang light nga gusto sa Ginoo nga masabtan sa mga makasasala kay gi-counterfeit na ni Satanas ang tibok kalibutan through religion. Muna na iyon ko nga ang tibok kalibutan wala na drop all the way down na gyud sa kamot ni Satanas. Muning last call pa ni nga ato intindihon ang write up ni Paul kay napatay chance may proposition or may pabor pata diri sa write up ni Paul kung ato maintindihan ang tanan nga statement nga gipasulat kay Paul, ang tanan nga light nga gipasulat kay Paul pinaagi sa pag-interpret true and correct interpretation sa mga sentences nga ginasulat ni Paul verse by verse, chapter by chapter, book by book, important books wrote by Paul. So mga kaigsunan, taman lang ta dire. Next week, padayon ta sa verse 13. Paingon sa 19. Kay kining Hebrew, mao na lang ni ang closure ni Paul nga ato gyud alinggatan ug ato gyud intindihon nga ang katapusan nga statement sa Ginoo walay lain ang Ginoo wala ga usab. Ang statement niya from Genesis down to Revelation mao lang na siya, wala na nausab. Ang mga writers ila na gipangsulat nga ang purpose ana i-interpret through correct interpretation. Wala lang na ma-interpret through ang correct interpretation. Kaya nga naman wala guidance sa Holy Spirit. Nga naman ang tao dili sila ka-interpret through ang correct interpretation kay dili sila matinumanon sa guidance sa Holy Spirit. Ang guidance sa Holy Spirit ang iasinter ana obedience of the law. Kung matinumanon ka sa pagtuman sa napulo ka sugo, the guidance of the Holy Spirit is continuous. Continuously. Ang samantong continuous diri ganina? Ang sa tong yang punto diri ganina nga continuous? Verse unsa to? 10. Wherefore I was grieved with that generation, said that they always err in their heart, and they have not on my ways. Unsa na ang kwanta sa continuous diri? Verse unsa to ang continuously? When the Father tempted me, prove to me my works, and wherefore ang work sa Ginoo continuous na siya, no? Okay. Continuous. Ang meaning ana, walay kapoy-kapoy. Ayaw magluya-luya. Paminaw mi kanunay sa akong teaching, kay mao lang ni siya ang true and correct light nga ako gina-interpret sa inyo. Ayaw ng mga religion, ayaw ng inyong mga pastor, ayaw ng inyong mga elders, ayaw ng inyong mga preacher. Kaya ilang light ana, dictated ni Satanas, o wala na streamline, wala na connect sa light sa plano sa kaluwasan. Kaya ang plano sa kaluwasan, mauni, dili mao tong ila. Wala man na sila kasaysay sa akong ginasaysay. Wala nila na-interpret, ang ako gina-interpret. Wala po sila direksyon, sa direksyon nga ako ginasulti. Kaya nga akong ginasulti, mao ning direksyon niya nga ginasulat ni Paul, nga sugo sa Ginoo, nga iwali ni Paul, isulat ni Paul, o ipa-interpret sa nagabasa. Sa una, wala pa nasulat ni Paul, ginawali ni Paul. Pero kaya nag-abot naman ang papyrus, ipang sulat na ni Paul, nahimo na sang scroll. O karon gi-translate sa mga scholars, na mga Bible scholars, from Greek to English.
So mauna ni siya karon ang ato paglaom magbasa ta sa sinulat nga ang punto sa Ginoo mahibaw-an sa mga makasasala aron ila ma-interpret ang true and correct interpretation of the light of the plan of salvation in one lane. Muna yung ko sa inyo, 2 points determine straight line. Law and obedience. Obedience and the law, because Christ is the law, Christ is the gift, Christ is the grace, Christ is the light, and the law is the light, and the law is the light, and Christ is the life. One lane lang. Obedience, then law. Law and obedience. 2 points determine straight line. Point of the law, point of obedience, i-connect mo na sila, you can have straight line. Okay? Mga kaigsunan, balik ta sunod semana, diri lang ta sa verse 12, next week, padayon ta ang verse 13, paingon sa 19. Dagang salamat, kining inyong higala, si Balretita, bisan ang ako, panglawas, nanay mga naggawas nga mga circumstansya, lalo na kay may high blood ko, pinalimitan ko ang akong labor during my speech sa akong commitment. More than 1 hour, equivalent more than 24 hours labor nga speaking engagement. So, taman lang ta diri, next week magkita na pud ta. Kining inyong higala, Balretita, nga ang ako lang handom, akong advocacy, wailain mao lang to rescue the perishing, not to join religion, because my teaching is not sectarian. I don't believe religion. Mark that statement of mine, because religion is the program and services of the devil under the right hand of Satan's ministry, is the activity of so-called religion, because religion is satanic. Thank you very much mga kaigsunan. Balik ta next week. Bye-bye.